Maligayang pagbati sa Emperor. Maligayang pagbabalik. Maligayang pagbati sa Emperor sa matagumpay na pagbabalik. Emperor ngayon, ang Empress ay naghanda ng hapunan ng pamilya. Iniimbitahan ang Miss Gu. Kanselahin ito. Hindi ako interesado sa mga babae. Anong klaseng babae ang gusto mo? Ang imperial na pamilya ay may 10 henerasyon ng iisang tagapagmana. Ngayon, ang buong bansa ay naghihintay sa tagapagmana. 30 anyos ka na, hindi pa nagpakasal. Galit. Hinayaan mo akong maglagay ng ganitong bagay. Bitawan mo ako. Pananagutan ko ito para sa iyo. Isang buwan na ang nakalipas sa Four Seasons Hotel. Ako ay napasama at may relasyon sa isang babae. Hanapin mo siya para sa akin. Nahawakan mo ang babae? Magkakaroon tayo ng Empress. Kapag may Empress, magkakaroon tayo ng tagapagmana ng imperyo. Hey, Emperor. Anak, regalo kayo sa akin ng langit? Tiyak na ipanganganap kayo ni nanay. At aalagaan kayong mabuti. Xiao Yue. Xiao Yu, ikaw ngayon ang dakilang bayani. Hindi na sayang ang pagpapalaki sa'yo ng nanay mo ng walang katuturan sa loob ng maraming taon. Tita Lee, ang nanay ko ay asawa ng tatay ko na pinakasalan ng wasto. Matapos pumanaw ang tatay ko, siya ang naghirap para mapalaki ako. Siya ang nanay ko, magpakailanman. Ikaw, tingnan mo naman to. Pinagtatanggol mo pa rin ang stepmother mo. Araw ito ng kasiyahan. Huwag na natin pag-usapan to. Masaya talaga si inay. Malaki na ang aming Xiao Yue. Kayang ipagtanggol ang kanyang ina. Huwag na kayong mag-usap diyan. Xiao Yue, bilang pasasalamat sa'yo, na ibenta ng lahat ang mga peach natin. Espesyal na naghanda ng handaan sa baryo. Tara na, bilisan natin. Tara na, ma. Xiao Yu, salamat sa pagtulong mo na may benta ang mga peach. Kung hindi, sayang ang pagod ko sa buong taon. Oo nga, 20 ektarya ang tanim kong peach. Kung hindi dahil kay Siyue, nabubulok na sana sa lupa ang mga peach. Si Siyue ang bayani ng aming baryo. Sino ang nagsabing ang Montinto ay isang bayani? Ang mga peach na piso bawat kilo, ibinenta niya ng 2 piso sa iba. Ito ang orihinal na kontrata. Si Wei Zaiyu, kumita ng piso bawat kilo. Ganito kalaki ang kinita niya bawat kilo. Kaya pala pagkatapos mong magtapos ng kolehiyo, hindi ka nagtrabaho sa lungsod at bumalik sa baryo. Gusto mo lang palang kumita sa pawis namin. Ibalik nyo ang pera namin. Ibalik ang pera. Dapat ay 10 sentimo bawat kilo. Ang bili ko sa mga peach sa baryo para kumita. Pinigilan mo ang pagkakataon kong kumita. Ano ito? Pregnancy test result. Nagbuntis ka ng hindi kasal. Ayos, Wei Zaiyu, hindi mo lang ninakawan ang lahat, nagbuntis ka pa ng hindi kasal. Anak ito ng lalaking hindi mo asawa. Young Master. Ang magiging asawa ay si Wei Shiyue. Buntis siya. At hindi lang yan, kambal pa ang dinadala niya. Young Master, ang ating imperyo ay magkakaroon na ng 2 tagapagmana. Xiao Yue, ito. Ano ba talaga ang nangyari? Ikaw, paano ka nabuntis? Nanay, pasensya na. Ako. Hindi ako nakikinig sa usapan ninyo sa bahay. Gusto ko ang pera. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik ninyo ang pera namin. Bayaran, bayaran. Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Huwag kayong magsabi ng kung ano-ano. Si Xiao Yue ay mabuting ugali mula noong bata. Hindi siya magtatago ng pera ng lahat. Ano ba ang iyong ingay? Talagang iniisip mo na ikaw ang tunay na nanay.
Ang anak ng magandang babae ay maganda rin. Huwag kayong makalimot, ang tunay na nanay ng taong ito ay isang magandang babae na tumakas kasama ng iba. Paano posible ang anak ng magandang babae? Na tumulong sa ating lahat? Mabilis, ilabas mo ang pera. Ilabas. Ako ay nagpupursige, tumutulong sa lahat na magbenta ng prutas. Kayo, dahil lamang sa ilang salita ng chismis, ay nagtatakda na ako ay nagtago ng pera. Hindi ba ito sobra? Sobra. Mayroon pa ako ng mas sobra. Xiao Yue. Xiao Yue. Ilabas mo ang pera. Kung hindi, papatayin kita. 2 anak sa loob ng tiyan. Bitawan ninyo si Xiao Yue? Kung may ano, harapin ninyo ako. Magandang babae. Naglakas loob. Magnakaw ng pera namin. Mabilis, ilabas mo. Kung hindi, hubaran kita. Papatayin ang anak sa loob ng tiyan mo. Xiao Yue. Di siya na-post ko na ang Xiaofu, balita ng pagbubuntis, sa internet. Ngayon, ang buong internet ay nagdiriwang. Tayo. Mayroon tayong maliit na inheritor. Ang mga bagay sa internet ay maliit lamang. Ngayon, bumalik sa Weijia Village. Dalhin ang young madam sa bahay. Opo, Bitawan mo ako. Xiao Yue. Sinong maingay diyan? Anong nangyayari? Pangulo, buntis si Wei Zaiyu nang hindi pa ikinakasal. Sinira niya ang pangalan ng nayon. Gamit ang pagbebenta ng peach bilang dahilan. Inubos niya ang pera ng lahat. Palayasin mo na siya. May ganitong pangyayari pala? MMHMM. Naku, Pangulo. Ninakaw niya ang pera ng buong nayon. Dapat mo kaming ipagtanggol. Pangulo. Hindi, Pangulo. Nabintang lang ako. Pangulo. Maaga namatay ang tatay ni Xiao Yu. Ang bata na ito, maagang naging responsable. Hindi pa siya humingi sa akin kahit isang sentimo. Ang batang tulad niya, paano posible na magnakaw ng pera ng lahat? May isang paraan ako para mabayaran niya ang utang sa nayon. Hindi ko lang alam kung papayag ang dalawang pamilya. Anong paraan? Ang anak ni Tia Lee, kailangan pa ng asawa. Ipapaampat niya ang bata sa tiyan, tapos magpakasal siya para mabayaran ang utang. Lin Chuan. Nabasa ko sa internet na buntis ang magiging manugang ko. Naku, napakaganda naman. Ikaw, yung malayelong tao, sa wakas ay nagkaroon ng interes sa babae. Sa habang buhay ko, sa wakas ay magkakaroon na ako ng apo. Naku, napakaganda. Lin Chuan, ang aming pamilya, 10 henerasyon, iisa lang ang tagapagmana. Sa loob ng 100 taon, ngayon lang nagkaroon ng kambal. Ito ay lahat dahil sa aking magiging manugang. Dapat mo siyang pakasalan ng maayos at dalhin dito. Ingatan mo siyang mabuti. Sige, gagawin ko. Kapag ikakasal, kailangang magbigay ng dote sa babae. Buntis 6 Yue ng anak ko. Mula ngayon, siya na ang magiging asawa ko. Ihanda agad ang dote. Ipadala mo sa kanya. matalino talaga ang pag-iisip ng young master. Ihahanda ko na ito. Hindi ako magpapakasal. Walang sino man ang makakasakit sa anak ko. Wei na Kiyang, lampas 4 na po na. Araw-araw naglalasing at nakikipag-away. May magandang palabas na ito. Nanay, Ang walang kwentang Wei Dakyang. Hindi magpapakasal ang anak ko. Kung sino sa inyo ang Makikialam sa anak ko. at sa sanggol sa kanyang tiyan ay makikipagbatayan ako. Xiao Yue, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Walang sino man sa kanila ang makakapang-api sa iyo. Wang Shufen. Huwag kang magpakamalaki. Kapag pumasok sa aming bahay, ang natitirang pera, ako, Li Guihua, ay babayaran para sa anak mo. Nakuha ng libre ang isang kolehiyala na magiging asawa. Sulit na sulit. Nanay. Umalis ka, umalis ka, umalis. Aray, anak. Nanay, narinig ko na may napahanap ka ng asawa para sa akin. Nasaan? Umalis ka. Umalis. nanay, Xiao Yue. bitawan mo ako. Bitawan mo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang putang ina mo.
Naglakas loob kang hamakin ako? Talagang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ang malandi mong babae, nagpipili pa. Tigilan na. Ang pinakamagandang araw ay ang araw mismo. Gawin ang kasal ngayon. Huwag din sayangin ang nakahanda na handaan. Mabuti. Wag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nanay! Hindi tumanggap ng mabuting pakikitungo, tumanggap ng masama. Wag. Tigilan. Mayroong bang makakatulong sa amin? Gaano pa katagal ang biyahe? Young Master, barado ang daan sa harapan. 1 oras pa. Kalahating oras. Dapat makarating. Sige. Nakikiusap ako sa inyo. Pakawalan ang anak ko. Anong halaga ang gusto ninyo? Ibibigay ko lahat? Pakawalan mo ang anak ko. Anong iyakan yan? Iyakan lang. Alam mo, nakakainis ka. Isang basag na sapatos na ginamit na. Anong karapatan mo para magmalaki sa akin? Anong kulang ng anak ko? Sa loko-loko na yon, siya ngayon ay guwardiya ng Imperial Young Master. Kahit ang emperador ay dapat magbigay galang sa kanya. Guwardiya ng Imperial Young Master. Nanay, anong pakikipag-usap mo sa kanya? Mahilig umiyak, ha? Sa kama, papaiyakin kita. Hanggang gusto mo. Hindi pa ako nakaranas ng buntis. Bitawan mo ako. Walang hiya ka. Pakawalan mo ang anak ko. Huwag mo siyang galawin. Manahimik ka. Ang anak mo ay isang magandang babae na maraming nakasama. Nagbuntis na ng hindi kasal. Nagpapanggap pa ng dalagang malinis. Panoorin ninyo lahat. Ngayon ako, papangyarihin siyang magpalaglag. Bitawan mo ako. Bitawan. Dumating ang Imperial Royal Dowry. Ang Imperial Royal ay nagpadala ng Dowry Heart of the Sea na nagkakahalaga ng 1 bilyon, 1 kwintas, isang antique vase ng Qing Dynasty. Napakamahal nito. Isang pares ng puting perlas na hakaw. Isang tipat ng Chenkon Jade. Royal, bakit nagpadala ng dowry? Nanay, ito ay siguradong alam ng Imperial Young Master magpapakasal ako espesyal na ipinadala ang regalo. Ba, pakawalan mo si Xiao Yue. Wei Daqiang ay naging pinakamayaman sa buong barangay. Hindi ba napakaganda para sa Wei Zaiyu? Hoy, sandali lang. Daqiang, huwag mo siyang hawakan. Ang babae na ito. May sakit ang babae na ito. Nanay, tumayo ka. Nanay, okay ka lang ba? Okay ako basta okay ka. Anong ibig mong sabihin? Puta man lang ang anak mong babae, okay lang sana. May sakit pa. Maniwala ka. Bubunutin ko ang mga buto mo at ipapakain sa aso. Kuya Daqiang, huwag ka nang magalit. Hindi sulit para sa ganyang babae. Siya, wala naman talagang pinag-aralan sa syudad. Nagbibigay lang ng espesyal na serbisyo. Luma na sa paglalaro. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ha? Ano? Ikaw, napakasama na ng ugali ngayon. Paano nagkaroon sa aming baryo ng ganyang babaeng hamak? Aray, Tama. Napakawalang hiya. Talagang napakawalang hiya. Wala akong ginawa. Wala. Hoy mga kababayan, ang katulad niya ay dapat palayasin sa Barangay Way. Hindi siya dapat manatili sa ating baryo. Tama. Lumabas ka. Huwag. Papaalisin ninyo ako? Nitong mga nakaraang taon, ang mga prutas ninyo ako ang nagbebenta para sa inyo. Paano ninyo ako nagaganyan? ayaw mo ng magandang usapan. Gusto mo ng masama. Mga tao, ipatupad ang batas ng angkan. Gaano pa katagal? Boss, lumiko lang sa unahan. Nasa Barangay Way na tayo. Bilisan mo pa. Opo.
Ang babae ng Wei na may kasalanan, Wei Shiyue, hindi nagpapakita ng paggalang sa mga magulang. Hindi sumusunod sa mga tungkulin ng isang babae. Dapat paluin. Ang Wei Jia Village ay may simpleng pamumuhay. Ang mga tao ay mabait, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ninakaw mo ang mga ari-arian ng barangay. Dapat paluin. Huwag mo siyang paluin. Tumigil ka. Nagkasala ka at hindi nagbabago. Matigas ang ulo mo simula ngayon. Hindi ka na isa sa Wei Jia Village. Xiao Yue. Pinuno. Sa kanyang tiyan, may 2 pang masamang anak. Pinuno, huwag mong sirain ang iyong mga kamay. Ako na. Huwag. Huwag mong saktan ang mga anak ko. Tumahimik. Ang mga anak sa iyong tiyan, mga sanggol, gusto pa mabuhay. Ngayon, ako ang magsasagawa ng katarungan. Patayin ang 2 masamang ito. Tumigil. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob hawakan siya. Aray, Anak, ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Ikaw, Pasensya na. Nahuli ako. huwag mo akong intindihin. Sagipin mo na si Mama. Shiyue, anak. Shiyue, Shiyue. Shiyue, kumusta ka? Masakit ba? Mama, okay lang ako. Kasalanan ko ito. Nasaktan ka dahil sa akin. Okay lang si mama. Basta't okay lang ang aking Shiyu, okay lang din ako. Sino ito? Siya. Siya ang ama ng bata. Ikaw. Ay, si Shiyue, mula pagkabata, ay iniwan na ng kanyang tunay na ina. Hirap na hirap siyang makapagtapos ng kolehiyo at sa wakas ay makakaranas na ng magandang buhay. Pero hindi ko inaasahan na magdadalang tao siya dahil sa iyo. Ikaw. Maaari mo ba siyang pakasalan? Kung hindi kayo ikakasal, ang aming Shiyue na mag-isa ang mag-aalaga ng bata, paano siya mabubuhay? Kahit hindi mo sabihin, pakakasalan ko siya. Pananagutan ko siya at ang bata. Ipagpapatuloy kong protektahan siya. Sa inaharap, hindi ko hahayaan ang sinuman na apihin kayo ni Shiyue. Mabuti. Sino ka? Asawa ko si Wei Shiyue. Bitawan mo siya. Aray, Ang kapal ng mukha mo. Narito ang Young Master D. Sino ang maglalakas loob na maging bastos? Young Master D. Young Master D nga talaga. Young Master D. Malugod naming tinatanggap si Young Master D. Ikaw si Young Master D? D. Young Master D, ang lalaking karelasyon ni Wei Shiyue. Ay si Young Master D pala. Paano ito nangyari? Wei Zaiyu. Hindi ba't siya ang magiging Madam D? Pasensya, nagdusa ka. Hinawakan mo ang babae ko. Konti lang ang buhay mo para bayaran ito. Bitawan ang anak ko. Lalaban ako sa inyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang dapat gumalaw. Dakip. Ginamit mo ang maruming kamay mo para hawakan Shiyue? Ah, Hindi mo gusto ang kamay mo? Itatapon natin.
Bilang lalaki, hindi mo ginagawa ang dapat gawin. Hindi mo dapat maging lalaki. Ah, Ang natitira, ikaw ang mag-asikaso. Gusto ko silang magbayad ng 1,000 beses. Opo. ipagpaumanhin mo po, Disha. Ipagpaumanhin po. Ipagpaumanhin po. Hindi. Shiyu, tulungan mo kami, magmakaawa, nakalimutan mo na, ang pagkakaibigan natin mula pagkabata. Si Yue. Pasensya, Shiyue. Nasindak ka. Ang mga tao, muntik mamatay ang anak ko. Sila? Deserve nila ang parusa. Si Yue. Shiyue, gumising ka na. Ano ang pakiramdam mo ngayon, Xiao Yuemai? Nararamdaman kang hindi komportable. Nanay, Wala akong problema. Nag-alala ka para sa akin. Ano itong lugar? Ito ang bahay ng Huo. Ikaw at ang tita mo, maaari kayong manatili dito nang walang alinlangan. alam mo ba, nawalan ka ng malay sa loob ng isang araw at isang gabi? Talagang nagpanik kami lahat. Di siya, gumising na ang binibini. Kung wala nang ibang dapat gawin, aalis na ako muna. Dahan-dahan. Nag-alala ka para sa akin. Magpahinga ka na agad. Masaya ako na wala kang problema. Ito ang kwartong inihanda ko para sa'yo. Kung hindi mo ito gusto, sabihin mo lang sa akin. Wala. Gusto ko ito. Pasok. Magandang umaga po, Binibini. Magandang umaga po, matandang Binibini. Magandang umaga po, Binibini. Magandang umaga po, matandang Binibini. Sa hinaharap, pag nakita mo si Shiyue, para mo na rin akong nakita, ituring mo siya kung paano mo ako itinuturing. Naiintindihan mo? Naiintindihan. Binibini, matandang Binibini. Ako ang tagapangasiwa, Lee. Sa hinaharap, kung may kailangan kayo, sabihin lang ninyo sa akin. Magpahinga ka muna. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Xiao Yue. Si Disha, siya ay mabuting tao. Sa panahon ng iyong pagkawala ng malay, hindi siya umalis kahit sandali. Nagbantay sa iyo at sa anak. Sa hinaharap, kung siya ang magbabantay sa iyo, ako ay magiging kampante na. Sana ay tutupad siya sa kanyang sinabi. Ipagtatanggol niya ang aking anak. Nasaan ang asawa ng anak ko? Anak ko. Nanay, tahimik lang. Nalaman ko na ang kalagayan ni Yue. Napakahirap talaga ng buhay ng batang to. Nang isilang siya, tumakas agad ang nanay niya. Tapos, nawala rin ang tatay niya. Lumaki siya mag-isa kasama ng stepmother niya. Muntik na hindi makapagbayad ng tuition. Alam ko na, ipagtatanggol ko. Siya at ang anak. Ayos yan. Ngayong pumasok siya sa pamilya natin, hindi ko papayagan na manatili siya sa'yo ng walang katayuan. Sa mga susunod na araw, plano kong magdaos ng isang pagtitipon sa imperyo para malaman ng lahat na siya ay miyembro ng pamilya natin. Ano ang masasabi mo? Sige, aayos ko ang paghahanda para sa pagtitipon. Ayos. Ikaw ang bahala sa pag-asikaso nito. Aakyat ako para tingnan ang asawa ng anak ko at dadalhin ko siya para bumili ng mga bagay na kailangan para sa pagtitipon. Si, Asawa ng anak ko, Queen, pamilya tayo. Hindi mo na kailangang maging formal. Shi Yue. Ang maharlikang pamilya ng imperyo ay 10 generations na nag-iisang tagapagmana. Mahirap magkaroon ng anak. Sa generation ni Lin Chuan, lalo siyang hindi interesado sa babae. Sa buong imperyo, nag-aalala ang lahat para sa hinaharap ng imperyo, pero ngayon, nagdala ka ng twins agad. Ito ay tunay na biyaya para sa buong imperyo. Pero ikaw ang nahihirapan.
Ang 2 anak ay regalo sa akin ng langit. Dahil sa kanila, kahit mahirap, sulit ang lahat. Napakabuti mong tao. Ang babae, habang nagbubuntis, dapat panatilihing masaya ang pakiramdam. Tara, mamamasyal tayo. Tingnan mo kung ano ang lugar na to. Wala talaga akong kailangan. May 100 million pesos sa card na to. Galing kay Linchuan. Linchuan, ang gawain natin ngayon ay ubus natin yan. Tara. Ito at ito pa. Ayaw ko ng pareho. Ang natitira, ipak ayon sa kanyang sukat. Opo, Ginang. Reyna, isa lang ang kailangan ko. Paano sasapat ang isa? Sa hinaharap, kailangan mo ito sa iba't ibang okasyon? Palaman ang alahas, sapatos, at bag? Ilabas ninyo ang pinakabagong eksklusibong disenyo ng inyong tindahan. Sige, Ginang. Ang kamay ng ating Xiao Yue, maganda ang suot kahit ano. Ipak lahat. Opo, Ginang. Ipak ang mga ito. Opo, Ginang. Reyna, ang dami naman ito. Magkano kaya ang magagastos dito? Ang mga ito, bayad lahat gamit ang card ni Lin Chuan. Kayo ngayon ay magkasintahan na. Ang kanya ay hindi ba sa iyo rin? Oh, tama. Sa mga brand na tiningnan kanina, pumili ng mga klasikong disenyo, maghanda ng isa para sa aking biyenan, at ihatid sa Huo Residence. Sige, Ginang. Huwag. Masyadong magastos ito. Hindi ko magagamit ang mga bagay na ito. Talagang hindi kailangan. Bakit ka nahihiya sa akin? Sa hinaharap, tayo ay magiging isang pamilya na. Hindi ba dapat lang ang mga ito? At saka, malayo pa ito. Teka, may inihanda pa akong ibang regalo para kay Xiao Yue. Samahan ninyo akong tingnan. Tara. Magandang araw, Binibini. Ako ang itinalagang driver. Para sa inyo ni Reyna. Sila ang 100 kataong bodyguard at katulong na inihanda ni Reyna para sa inyo at 79 na mamahaling sasakyan. Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Binibini at Ginang. Binibini, ito ang 79 na mamahaling bahay na regalo ni Reyna sa inyo na matatagpuan sa Imperial Center, Wall Street sa Amerika at Manchester sa England. Hindi ko inakala na sa isang gabi lang ako'y naging super mayaman. Xiao Yue, huwag kang mag-alala. Para sa aming pamilya, ito'y walang kahirap-hirap. Pagod ka na ba sa paglibot natin buong araw? Lin Chuan, Nanay, tita, pasok na kayo. Ako na ang magdadala sa kanya. tara na. Pagod ka na sa paglibot? Magpahinga ka muna. Xiao Yue, ang nanay ay naghanda sa Imperial Hotel ng welcome party para sa'yo.
para ipahayag ang pagpapakasal natin. Kumusta? Okay? Nakuha ko? May kailangan kong asikasuhin. Pasok ka na. Wei Shiyue. Isang mahirap na galing sa probinsya, ang pinakamababa sa lipunan. Paano ka magiging karapat-dapat sa young master? Oo nga, Jiao Jiao. Tulad mo lang, ang mayaman at magandang anak mayaman ay karapat-dapat maging asawa ng young master. Walang hiya, ang tita ni Jiao Jiao ay napakayaman. Kahit ang young master ay nagbibigay galang sa kanya. Ang young master ay dapat makasama mo para maging perpektong pagsasama. Wei Shiyue, huwag kang mangahas na agawin ng young master sa akin. Hindi kita papayagan na maging masaya. Parang pamilyar ang mukha niya. Anong anak ng mayaman to? Bakit hindi ko siya nakikita dati? Ang ganda niya. Siguro siya ang pinakamaganda sa party. Anak ng mayaman? HMP. Isa lang siyang probinsya ng babae. Sumakay siya sa kayamanan ng di siya. Pero malay mo, babagsak din siya. Mr. Gu, kayo. Kilala? Hindi ko siya kilala. Bakit kapag nakikita ko tong babae, parang familiar siya sa akin? Gusto kong lumapit sa kanya. Ang ganda talaga ng party ng Empire. Kung wala ang sanggol ko, hindi ako makakasama sa ganitong party. Sa ganitong party. Sanggol, inaasahan ng mama mo na safe kang ipanganak at lumaki ng malusog. Jiao Jiao? Jiao Jiao. Gu Jiao Jiao. Siya ba yung mayamang ate ni Gu Jiao Jiao? Bakit kapag nakikita ko siya, nalulungkot ako? Bakit nandito ka rin? Engagement party ng Disha. Siyempre, pupunta ako. Pagkatapos ng engagement ng Disha, magpakasal na siya. Alam ko, matagal mo na gusto ang Disha. Pero sa hinaharap, siya ay may asawa na. Huwag mo na siyang isipin pa. Alam ko na, Jiao Jiao. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Shiyu, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Xiao Shui, bakit ganyan ka? Hindi maingat. May dressing room sa taas. Xiaowe, samahan ka naming magpalit. Si Tara. Kayong, Si Tara. Ikaw ito ni Shiyue. May nangyari sa Binibini. Isilang hotel at magsagawa ng komprehensibong investigasyon. Anong nangyari? anong ginagawa ninyo? Pasok ka dyan. Pang Shui, Johan, anong ginagawa ninyo? Pakawalan niyo ako. Isang probinsyana lang. Nangahas pang mangakit kay Dishaw. Kapag nagamit ka na ng mga lalaki, tingnan natin kung gusto ka pa niya. Alis na tayo. Buksan niyo ang pinto. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit.
gagalawin mo ako, hindi ka papatawarin ng pamilya Huo. Balita ko, ikaw lang naman ay isang probinsya nang nagnanais mangakit kay Di Xiao. Hindi ka aalagaan ng pamilya Wo. Ngayon, lalaruin kita ng husto. Bitawan mo ako. Ang ganda-ganda mo, hindi pa ako nakakalaro ng tulad mo. Ngayon, sisigarin ko ang sarili ko. Malakas ka pala, ha? Gusto ko yan. Bitawan mo ako. Balita ko, buntis ka pa, at gustong mangakit kay Di Xiao. Mas masarap laruin ang buntis. Halika, halikan kita. Shiyue, umalis ka. Ginoong Shiyu. Nandito ka na. Natatakot ako. Wala yan. Huwag mong galawin ang babae ko. Ang kamay mo. Hindi mo na kailangan. Shiyue, tingnan mo. Sinong manghahawak sa'yo, ibabalik ko sa kanya ng libo-libong beses. Ginoo, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam. Siya ang babae mo. Wala kang karapatan humingi ng awa sa akin. Shiyue, binastos ka niya. Ibalik mo sa kanya. Pasus, pinahihirapan mo ako. Tingnan ko kung gagawa ka pa ulit. Lin Chuan, nagawa ko. Ikaw ang nakagawa. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Tandaan, huwag kang matakot magdala ng problema. Kahit basag mo ang langit. Maayos ko yan, para sa'yo. Ano ang nangyari sa trabaho? Nahanap na ang nasa likod, dalhin ko sila. Siraan mo ang tao. Itapon sa kulungan ng mga lobo. Sino ba ang nag-utos sa inyo na saktan ako? Si Jue. Shiyu, baka naman may maling akala ka. Dinadala lang namin sa dressing room. Wala kaming ginawa. Oo, tama. Wala talaga kaming ginawa. Noong nasa eskwela pa, pinagtritripan niyo ako dahil taga-probinsya lang ako. Okay lang, pero ngayong graduate na. Wala na akong kinalaman sa inyo, pero sinisiraan niyo pa rin ako. Hindi na ako papayag na apihin niyo ulit ako. Sabihin mo, sino ba ang nag-utos sa inyo na saktan ako? Young Master. Wala talaga kaming ginawa, Young Master. Si Yue, baka ikaw. Sa labas, nagpapakita ng kabastusan, kaya may mga lalaking sumunod sa iyo. Kung bibig lang ang meron ka, pero hindi ka marunong magsalita ng maayos, huwag ka nang magsalita, magpakailanman. Wag mo akong patayin. Sasabihin ko, ako. Hindi ko rin alam kung sino siya. Tumawag lang siya sa amin. Yung numero? Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi nakarehistro. Ipagpatuloy ang paghahanap. Hukayin niyo ang lupa, hanapin niyo siya. Opo, Young Master. Young Master. Pwede na ba kaming pakawalan? Gusto mo bang palayain sila? Gusto nilang saktan ng anak ko. Gusto kong sa mga susunod na araw nila, magdusa sila, at pagsisihan ito araw-araw. Diyos ko, Panginoon. Pakawalan niyo na kami. Ipapadala kayo sa kampo ng militar. Gusto niyong maghanap ng lalaki. Araw-araw.
Binibining Reyna Shiyu. Patawarin niyo na kami. Shiyu, kaklase mo naman kami. Pakiusap, patawarin mo na kami. Hindi na namin uulitin. Umalis na tayo, baka madumihan ang tenga mo. Shiyu, patawarin mo na kami. Nanay, tatay, Ang tagal naman, walang balita, mamamatay kami sa kaba. Shiyue, anong nangyari sa'yo? Okay lang, buti naman ligtas ang manugang kong mahal. Paumanhin po, nag-alala po kayo, at ang hari, Basta ligtas ka, okay na yon. Anak, bakit ka humihingi ng tawad? Naistorbo ka? Magandang araw po, Binibining Reyna. Ito ang dalawa. Dati silang matatagumpay na babaeng general sa ilalim ng matanda. Mula ngayon, sila ang laging magbabantay sa'yo at sa mga bata. Nangangako kaming protektahan ng ginang. salamat po Reyna. Reyna pa rin ang tawag mo sa akin? Salamat inay. Ayun, tama yan. Halika, manugang na mahal itago mo itong mabuti. Ito ang pamanang heirloom ng pamilya Huo para sa manugang bracelet na jade. Isuot mo ito at ikaw ay tunay na miyembro ng pamilya Huo. Sa susunod, pag nakita nila ang jade bracelet na ito, malalaman nilang ikaw ay miyembro ng aming pamilya. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Shiyue binigay sa'yo ni inay. Tanggapin mo na. Lin Chuan, samahan mo muna si Siyue magpalit ng damit. Ipagpatuloy ang pagdiriwang. Ipapahayag ko sa buong bansa na si Siyue ang iyong nobya. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang magiging tagapagmana ng imperyo. Si, Hoy, Ginang, mayroon kang peklat na hugis gasoklay dito. Ang ganda. Taglay ko na ito mula nang ipinanganak ako. Ayos na, Ginang, pumunta na tayo sa salo-salo. Yun pala ang binibini ang ginang ng iyong Master D. Balita ko, galing sa probinsya. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para mabihag si Young Master D. Nako, mukha namang maganda. Probinsyana pala. Ganitong pinagmulan, paano siya nagustuhan ni Young Master D? Sa wakas, mag-aasawa na ang batang to. Tingnan mo. Salamat sa biyanan sa pagpapalaki kay Siyue na napakagandang anak. Tadhana talaga nila yan. Kung buhay pa ang anak ko, siguro kasing edad na rin niya ngayon. Nakaligtas pa siya. Mga walang kwenta talaga. Buti na lang may backup plan ako. Dalhin niyo rito ang tao. Wei Shiyue, buntis ka lang naman ng isang bata. Akala mo talaga naging reyna ka na? Panaginip lang yan. salamat sa inyong pagdalo sa kasal namin ni Shiyue. Mula ngayon, si Wei Shiyue ang magiging asawa ko, ang ina ng aking anak, ang ginang ng Imperyong D. Kung may mangahas na saktan o apihin siya, siya ay kalaban ng buong imperyo. Mula ngayon, magkakaroon na ako ng bagong pamilya. May anak at asawang magmamahal sa amin. Anak kong Shiyue, matatapos na rin ang hirap mo. Pagbati, Young Master D. Pagbati, Ginang. Pagbati, Young Master D. Pagbati, ginang. Sandali. Sinong nagsabing siya ang ginang? Ang kasal na ito. Hindi ko sinasang-ayunan. Array. Xiaoyu, pasensya na. Huli na ang nanay mo. Nanay, pero hindi kita kilala. Ikaw pala, Xu Jiali. Bumalik ka. Wei Shiyue. Akin si Di Xiao. Walang makakaagaw sa kanya. Ano ba tong nangyayari? Biyuda ni Di Xiao. May nanay na siya, di ba? Bakit may isa pang nanay? Ano ba yan? Nanay niya. Mga kasama. Siya ay stepmother lang. Ako ang tunay na ina ni Xiaoyu.
Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para pigilan ang anak kong babae na maging isang taong walang utang na loob. Hindi siya dapat makipagkasundo. Si Shiyue ay isang taong malinis at tapat ang puso. Nakikita ko yan ng malinaw. Saan nanggaling ang aligasyon ng kawalang utang na loob? Shu Jiali, sa loob ng mahigit 20 taon, hindi mo pinansin si Xiaoyu. Ngayong bigla kang sumulpot, binabahuan mo na naman ang pangalan niya. Ano ba ang balak mo? Tunay na ina? Mula nang iwanan mo ako at ang tatay kong may malubhang sakit at nakawin ang lahat ng pera sa bahay, sa sandaling umalis ka, hindi na kita nanay. Xiaoyu, isinusumpa ko. Totoo to. Noon, may malubha akong sakit. Umalis ako para hindi kayo mahirapan. Mag-ama. Ngayong gumaling na ako, saka lang ako naglakas loob na bumalik. Tungkol naman sa perang sinasabi mo. Hindi ko yun kinuha. Baka naman. Hindi. Tumahimik ka. Huwag mong siraan ang nanay ko. Ang sinasabi mong kawalang utang na loob. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi si Xiaoyu dapat magpakasal sa pamilya Wu. Kung hindi, magiging walang utang na loob siya. Dahil may kasintahan na si Xiaoyu. Paano kaya posible yon? Simula pagkabata, wala akong iba maliban sa Linchuan. Hindi pa ako nakaranas ng pag-ibig. Paano ako magkakaroon ng fiancé? Naniniwala ako sa Shiyue. Shu Jiali, pwede kang magkamali sa pagkain, pero hindi sa mga salita. Sinasabi mo na may fiancé, ang Xiaoyue? Ano ang ebidensya? Tama. Kung wala kang ebidensya, nagsasalita ka lang ng walang basihan. Ito ang ebidensya. Tingnan mo. Ito ang ebidensya. Tingnan ninyo. Tingnan nga ninyo. Noong mga panahon, ang tatay ni Xiaoyu nahulog sa bangin at naligtas ng isang doktor. Nagkasundo ang dalawang pamilya sa pag-aasawa. May kasunduan sa pag-aasawa ang Xiaoyu. Hindi talaga dapat magpakasal sa pamilya Wu. Anong panahon na ito? Hindi na sinusuportahan ang arranged marriage. Sa isang kasulatan lang, kahit hindi alam ang mukha ng kabilang tao, ipapakasal mo ang anak mo. Napaka-impulsive naman yon. Prinsesa, kayong mga mayaman at may kapangyarihan, hindi ninyo pinapahalagahan ang kasunduan. Ang Xiaoyu ay taga-probinsya. Ang mga taga-probinsya, nabubuhay ng may konsensya. Naligtas nila ang tatay ni Xiaoyu. Kung hindi siya magpakasal, walang utang na loob, walang konsensya. Xiaoyu, hindi mo dapat gawin ang ganitong walang hiya. Tama na. Sino ang sinasabi mong walang hiya? Simula pagkabata, hindi mo naging alaga ang Shiyue. Ngayon, sa kasunduan na biglang lumitaw, gusto mong sirain ang kinabukasan ni Xiaoyue. Sa buong mundo, paano may ganitong ina? Para sa kinabukasan ni Xiaoyu lang. Ang pag-aasawa ay dapat magkatugma ang estado. Ito ay tradisyon ng mga ninuno. Ang prinsesa mukhang simple, pero hindi lang taga-probinsya. Ang background ng pamilya ay komplikado at may kasunduan sa pag-aasawa. Magpakasal sa prinsipe kung lumabas ang balita. Hindi ba kakatuwa ng ibang bansa? Pakiusap, pag-isipan muna ng prinsipe. Jiao. Tama ang sinabi ni Miss Gu. Ang taga-probinsya. Hindi dapat maging prinsesa. Ang prinsesa ay simbolo ng ating buong imperyo. May kinalaman sa imperyo, pakiusap. Pag-isipan muna ng prinsipe. May kinalaman sa imperyo. Di siya. Pag-isipan mo muna ito. Bastos, nagbabanta ba kayo sa Disha? Tumayo kayong lahat. Sa bagay na ito, ako ang bahala. Shiyu, anak, tingnan mo. Ang ibig sabihin ng lahat, nakita mo na ba? Alam ng mama mo. Wala kang pagmamahal mula pagkabata. Mahirap ang buhay. Nakilala mo ang Disha. Magaling at mabuting tao. Natural lang na may masamang hangarin. Hindi pwede hayaan ng mama mo na magkamali ka pa ulit. Hangad sa kayamanan at katanyagan. Walang magandang kahihinatnan. Pakiusap, bantayan mo ang sinasabi mo. Hindi kailanman nagkaroon ng masamang hangarin ng Shiyue. Ako ang gustong magpakasal sa kanya. Pinanganak mo ako pero hindi mo ako pinalaki. Nawala ng mahigit 20 taon. Paglabas mo, sinisisi mo ang ugali ko. Tunay ba kang mama ko? Ako,
Siyempre, mama mo ako. Alam ng buong baryo. Ako ang nanganak sa iyo. Hindi dapat malaman ng tao. Siya ay batang ligaw na nakita ko sa Maysan. Kung walang nagbigay ng pera para sabugan ang kasal na ito, sino ang mag-aalaga sa batang ito? May mga tunay na ina sa mundo na hindi gusto ang anak na maging masaya. Kung anak ko, hindi ko siya pahihirapan kahit kunting hirap. Sayang, ang anak ko. Miss Go, congratulations sa pagkakaroon ng anak na babae. Katulad mo, may marka ng buwan sa likod ng kaliwang balikat. Siya. Bagong panganak, namamatay agad. Tita, gusto mo pa ang batang iyon? Ang batang iyon, matagal nang itinapon ng tatay. Ang tagapagmana ng pamilya Gu ay ako lang. Tita, huwag mo na isipin ang mga masasakit na bagay. Para sa akin, si Wei Shi Yue, hindi siya karapat-dapat maging asawa ng Disha. Tita, alam mo ang tunay kong pagmamahal sa Disha. Maaari mo ba akong tulungan ulit? Jiao Jiao, ano ba ang sinasabi mo? Buntis na si Miss Wei ng anak ni Emperor Xiao. Tapos na ang usapan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sundin ko na lang ang sinabi ni Auntie. Matandang bruha, hindi mo ako tinutulungan. Kapag napalayas ko na si Wei Shi at naging asawa ako ni Emperor Xiao at naipamana sa akin ang yaman ng kumpanya mo. Pagbabayaran mo ito. Xiao Yu, napakalayo ng agwat ninyo ni Emperor Xiao. Ikaw ay parang putik sa ilalim ng paa, samantalang si Emperor Xiao ay tulad ng buwan sa langit. Kung magkasama kayo, talaga bang magiging masaya iyon? Halika, sumama ka sa akin pauwi, at tuparin natin ang kasunduan sa kasal. Halika. Hoy. Kusa akong nakipagkasundo kay Emperor Xiao. Hindi ako sasama sa iyo. Tama si Xiao Yue. Siya ang pakakasalan ni Lin Chuan. Kung sa tingin mo ay may utang na loob ka sa pamilyang iyon, maaaring magbayad ang aming pamilyang Huo. Anumang kondisyon, sila ang magsasabi. Emperor Xiao, Ang babaeng ito ay biglang lumitaw. Tiyak na may problema. Imbestigahan mo ang pinagmulan niya, lahat ng detalye, at bilisan mo. Opo. Empress, may mga bagay na hindi pera ang makakalutas. Utos ng magulang, salita ng tagapag-ugnay. Ayokong mapang-asawa ang anak ko, nang basta-basta, at walang kailan awan, sa iba. Nagbigay na si Emperor Xiao kay Shi Yue ng dote. At nagbigay din ang Empress. At ngayon, buntis na si Shi Yue ng anak ni Emperor Xiao. Ang pagpapakasal niya kay Emperor Xiao ay ganap na lehitimo. Ay nako. Diyos ko po. Lao Wei. Ako ang may kasalanan, dahil hindi ko naalagaan ng maayos ang ating anak. Isang dalagang mabuting pamilya. Nagbuntis ng hindi pa kasal. Emperor Xiao, malinaw na po. Ayon sa paghahambing ng data sa Gene Bank, si Xu Jiali ay hindi talaga tunay na ina ni Young Madam. Ganun nga pala. Tama na. Hindi ka talaga tunay na ina ni Shi Yue. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong maggulo? Kaya pala ayaw mong maging masaya ang sarili mong anak. Hindi pala siya tunay na anak mo. Ano? May ganitong pangyayari pala. Ang young madam na ito, sino nga ba talaga ang magulang niya? Ako, hindi ko naiintindihan ang sinasabi ninyo. Anak ko siya, at ngayon din ay aalisin ko siya. Xiao Yu, ipa-abort natin ang bata, at mag-asawa ka ng mabuting lalaki. Halika na. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin. Shi Yue. Bitawan mo siya! Ako, nanay niya ako. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Halika. Bitawan mo ako. Katulad ng sa anak ko ang birthmark. Tigil! Hindi mo siya maaaring alisin. Anak ko siya. Anak ko yan. Ikaw. Anong sinabi mo? Ano? Siyabay. Anak mo. Ang madam na ito, hindi ba't galing sa probinsya? Paano naging anak ng pamilya Gu siya? Ano ba talaga ang nangyayari? Dalhin niyo siya. Mahigpit na pag-usisa. Array. Bitawan niyo ako. Array. Shi Yue, ayos ka lang ba? Ayos lang.
Siya ba talaga ang tunay kong ina? Magiging katulad kaya siya ni Shujiali? Xiao Yue. Yung nasa kaliwang balikat mo, yung peklat na hugis kasuklay. Oo, Simula pagkabata ko yan. ikaw. Ikaw nga talaga ang anak ko? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba dapat ay naayos na yon ni Daddy? Si Wei Shiyue na yan, paano pwedeng anak ni tita ang batang yan? Ikaw ba talaga? Ang tunay na ina ni Xiao Yue? Noong kakapanganak ko lang, sinabi sa akin ng nurse na katulad ko siya. Mayroon sa kaliwang likod ng balikat na peklat na hugis kasuklay. Kung gayon, bakit mo ako pinabayaan noon? Hindi. Hindi ko ginawa yon, anak. Noon, sinabi nila sa akin na namatay ang sanggol. Anak ko, sa lahat ng mga taong ito, wala ni isang araw na hindi kita naalala, anak. Kawawang bata. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Tita, maraming pagkakataon ang nagkataon lang sa mundo. Malalaman lang yan sa DNA test. Xiao Yue, ayos ka lang, napakagandang balita nito. Ngayon, kahit mamatay man ako, Huwag kang magsalita ng ganyan. salamat sa inyo. Sa pag-aalaga ng maayos kay Xiao Yu. Oy. Kung ikaw nga talaga ang tunay na ina ni Xiao Yue, mawawala na ang isang alalahanin ko. Bakit? Paulit-ulit na lang nakakaiwas ang batang to? Sa pagdating niya, kinuha niya ang lahat ng sa akin. Wei Shiyue, hindi kita pababayaan. Hindi talaga. Ginang Gugu. Xiao Yue, salamat sa pagpayag mong sumama sa akin kahapon. Sa pagmulat ng mga mata, makita ka sa tabi ko ang ganitong eksena. Hindi ko alam kung ilang beses na panaginipan ko. Hindi ko inakala na magkatotoo ito. Wala lang yan. Oh, kung gising ka na, kain tayo sa baba. Handa na ang lahat. Tara na. Hindi ko alam ang gusto mong pagkain. Pinagawa ko lang sa Wangma, ang ilan kaina. Hahaha. Magkaugnay ang puso ng mag-ina, tila pareho ang gusto ni Miss Gu. Kain pa. Xiao Yue, magpahinga ka muna. Pagkatapos dadala kita sa pamilya Huo. Si. Ano ito? Ito ang mga handog ko sa'yo sa mga nakaraang taon. Ang peace lock sa unang taon. Ang walker sa ikalawang taon. Ang para sa ikatlong taon. Ang para sa ikaapat na taon. Ang para sa ikalimang taon. Sayang lang, ang dami ng mga bagay. Hindi mo na magagamit ngayon. Hindi ko alam kung gusto mo. Ako. Gusto ko. Okay. Masaya ako kung gusto mo. Lin Chuan, Nandito ako. alam mo ba? Pakiramdam ko, lahat ng meron ako ngayon ay parang hindi totoo. Paano naman naging ganoon?
Pagkatapos kitang makilala, parang umayos na ang lahat. Hindi ko kailanman inakala na makakatanggap ako ng ganito karaming kabaitan at pagmamahal. At ngayon, nakita ko pa ang aking tunay na ina. Natatakot ako na baka isang araw pagmulat ko, mawala na lang ang lahat ng ito. Hindi dahil sa nakilala mo ako, kaya naging maganda ang lahat. Maganda na ang lahat dahil sa'yo. Karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Hindi ba ito yung nakita natin sa magazine? Yung nagkakahalagang 200 milyon? Ang Heart of the Ocean Blue? Oh, napansin kong tiningnan mo ng 2 beses, kaya binili ko na. Gusto mo ba? Gusto ko! Pero sa susunod, huwag ka nang bumili. Marami na akong alahas. Anong nangyayari? Sinisi pa ako ng mga bata. Talaga? Ay, Oras na. Mga bata, sinasabihan na nila ako na maglagay na ng pregnancy oil. Halika, ako na ang maglalagay. tutulungan kita. Halika. Malaki na ang tiyan mo. Hindi ka na madaling gumalaw. Ako na ang bahala mula ngayon. Yue, gising ka na. Ma, nasaan si Linchuan? Umalis na ang Ginoo papunta sa opisina. Dahan-dahan. Malaki na ang tiyan mo. Hindi na maginhawa. Ako na ang bahala sa susunod. Halika, halika. Inumin mo na itong bowl ng bird's nest. Salamat, Ma. Pinapunta ni Amogu ang driver para sunduin ka. Nagluto ako ng kaunting flour cake. Ipapak ko mamaya. Dalhin mo, para kay Amogu, para matikman niya. Si, Amogu, hinahanap ninyo ako? Attorney Wu, tinawag kita ngayon para baguhin ang testamento na ginawa ko dati. Kakaiba. Hindi naman naglolok ng pinto si tita. May problema kaya? Ang ibig ninyong sabihin ay papalitan ang tagapagmana ng ari-arian at ang may kontrol sa stock market mula kay Miss Gu Jiao papalitan ngayon kay Miss Wei Shiyue. Anak ko si Yue. Sa mahabang panahon, marami akong pagkukulang sa kanya. Ang mga bagay na ito ay maliit na kabayaran lamang para sa kanya. Sobra naman po kayo, Amogu. Sa totoo lang, hindi po ninyo kasalanan ng mga ito. Malamang, maiintindihan ni Miss Wei ang inyong magandang hangarin. Kung payag si Yue, susuportahan ko siya upang maging bagong leader ng Gu Corporation. Kung ayaw niya, ang mga bagay na ito ay sapat na para mabuhay siya ng komportable sa hinaharap. Matanda ka na. Nang mahanap mo ang anak mo, gusto mo na akong itaboy. Sa mahabang panahon, ako ang kasama mo. pinsan, anong ginagawa mo dito? Ate, anong ginagawa mo dito? Ah, dumaan lang ako. Bakit ka nandito? Dala ko ang flower cake. Ate, gusto mo subukan? Sige, ipapasa ko sa'yo ang bagay na to. Oo, magtiwala ka. Tita. Bakit ka nandito? Mabigat ang katawan mo ngayon. Mag-ingat ka. Hindi, okay lang. Araw-araw sa Linchuan, pinapatingin ako ng doktor. Malusog ako at ang sanggol. Tara na, dahan-dahan. Mag-ingat. Anong meron? Miss Gu, ang dalawang bagay nung huli. Nagdududa na ang pamilya Huo, pero magtiwala ka. Ang mga yon,
Nalinis ko lahat. Magaling ang ginawa mo. Ang patay lang ang hindi makakapagsalita. Attorney Wu, mag-usap tayo. Ang border ng Yun Country, ang flower tea na dinala rito. Kasama ang flower cake, sobrang bagay. Subukan mo. Masarap? Oo, masarap talaga. Xiao Yue, sa 2 days, birthday ko, makakarating ka ba sa birthday party ko? Kung sa birthday ko ilalantad ang Xiao Yue, matatanggap mo ba? Oh. Ayos. Si G.E. Gusto mong kunin ang dati na para sa kin at ibigay sa Wei Shiyue? Pero tingnan mo siya, kung may kapalaran, para kunin yon. Ang birthday party ngayon. Ang ganda talaga. Walang duda, ang imperyo, tanging pamilya Gulang, ang makakapantay sa pamilya Wu, sa kayamanan. Balita ko, ang pamilya Go, sa babae ipinapamana ang yaman. Kung maging anak na babae ka ng pamilya Go, swerte na parang nanalo sa loto, sa buong buhay mo. Heto, di ba siya yun? Kulang ka sa balita, siya yung tunay. Siya ang tunay na anak na babae, ng pamilya Go. Hindi lang asawa ng Young Master D. Siya pa ang tanging tagapagmana ng pamilya Go. Siguro sa nakaraang buhay niya, nagligtas ng buong kalawakan. Xiao Yue, Young Master D, narito na kayo. Ang opening dance ngayon, handa ka na ba? Opening dance? Oo. Bago magsimula ang birthday party bawat taon, ang anak na babae ng pamilya Gu ang unang sasayaw ng opening dance. Noong mga nakaraang taon, ako ang sumasayaw. Ngayong bumalik ka na, ikaw at si Young Master, di dapat ang sumayaw. Pero, ako. Tingnan mo ang mukha ni MS Go. Bakit parang nahihirapan? Baka hindi marunong. Balita ko, itong anak na babae ng pamilya Gu ay lumaki sa probinsya. Malamang, mula pagkabata, hindi pa nakakasayaw ng magarbong sayaw, tulad ng waltz. Kung ganun, yung batang babaeng ito na binalik ay mas mababa pa siguro kaysa sa dating MS Go. Pero hindi pwedeng baguhin ang tradisyon. Noong mga nakaraang taon, si MS Go ang laging sumasayaw ng opening dance. Bakit hindi ngayon, si MS Go at si Young Master D na lang ang magsama sa pagsayaw? Naku, nahihiya naman ako. Pero wala na talagang oras. Young Master D, baka pwede tayo na lang. Sino nagsabing hindi pwedeng sumayaw? Ang sayaw na ito, kami ang sasayaw. Ling Chuan pero ako... Relax ka lang. Sundin mo lang ang rhythm ko. Titingnan ko kung gaano kagaling ang sayaw mo. Salamat, Xiao Yue at Di Xiao. Ang sayaw ninyo. Gusto ko, ang sayaw ninyo. Ang sayaw ni Miss Yu at ni Di Xiao, ang pinakamagandang bersyon na nakita ko. Si Di Xiao at si Miss Yue ay talagang bagay na bagay sa pagsasayaw. Napakaganda ng pagkakasundo nila. Hindi ko inaasahan na si Miss Yu ay hindi lang maganda, ang talento niya sa sining ay napakataas pala. Talagang tunay na anak ni Guzong. May pagkakahawig siya kay Guzong noong araw.
Huwag na kayong tumayo. Umupo na kayo. Wei Shiyue, hintayin mo lang. Hindi magtatagal ang kasayahan mo. Salamat sa pagpunta ninyo sa birthday party ko. Ngayon, may ipapahayag ako sa inyo. Isang napakahalagang bagay. Ako, Gu Sije, ang lahat ng aking mga fixed assets, pati ang Gu Corporation, 70% ng shares, lahat ay libre, ililipat sa aking anak. Wei Siyue. Lahat ililipat. Napakaraming ari-arian. Hindi mauubos kahit ilang henerasyon. At ang Go Corporation, 70% ng shares. Si MS Yu, sa hinaharap, siya ang magiging leader ng Gu family. Si Miss Yue mismo, ang asawa ng Diyosa. Ano pa ang kulang sa kanya? Ang mga ito, dagdag lamang sa kanyang kayamanan. Shiyue, halika. Nanay, hindi mo kailangang gawin ito. Miss Gu, sandali lang. Miss Gu, Miss Yue, hindi siya ang tunay mong anak. Attorney Wu, ano ang sinasabi mo? Miss Gu, tingnan mo muna ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi. Hindi. Hindi posible. Hindi totoo. Tunay o hindi? Sa puso ko, ikaw na ang nanay ko. Nanay? Shiyue, Akala mo tapos na. Lahat ng ito dahil sa'yo. Shiyue. 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 Huwag tumingin. Ginoo, talagang hindi inalintang sariling buhay para iligtas ang magandang babae. Ginoo, nandito na ang sasakyan. Nasa labas lang. Bilis. Ikaw ang mag-asikaso dito. Si. Tara. Shiyue, bakit malamig ang kamay mo? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lahat. Paano nangyari ito? Gusto kong pumunta sa ospital. Dalhin mo ako sa ospital. Sige, pumunta tayo sa ospital. Kumalma ka muna. Nagbubuntis ka. Ano ang nangyari? Sandali lang ako umalis. Paano naging ganito? Nasaan ang tita ko? Miss Gu, kumalma ka. Nahilo na ang amo Gu. Ginoo at ang asawa dinala siya sa ospital. Tita, Ito ang espesyal kong nilutong lugaw na pampalusog. Kain ka ng kaunti. Inay. Hindi pa lumalabas siguro, Gu. Wala akong gana. Kailangan mong isipin ang sarili mo at ang bata. Halika. Mabait ka. ang tiyahin ko ngayon, hindi pa sigurado kung buhay o patay. Kayong dalawa, nag-ibigan pa rin dito? Huwag mo siyang pansinin. Kain ka pa. Ate, naghihintay din naman kami. Huwag mo akong tawaging ate. Wala akong ganyang malas na kapatid. Binibining Gu. Pakibantayan ang pananalita mo. Ling Chuan, wag na. Ate! Si Binibining Gu, siguradong nababahala lang talaga kaya ganyan. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Wei Shiyue, ang galing mo talaga. Sa pamamagitan ng mukhang kawawa at kaawa-awang itsura mo, nalinlang mo ang lahat. Hindi ako nagpapanggap. Tinanong ko ang sarili ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito? Bakit? Niloko mo ang tiyahin ko para ibigay sa'yo ang lahat ng ari-arian niya. At ngayon, nakahiga siya sa operating table. Hindi pa sigurado kung buhay o patay. May mukha ka pang magtanong kung bakit? Gu Jiao Jiao. Ang pagbibigay ng ari-arian. Desisyon iyon ni Guru Gu. Wala kang karapatang husgahan si Shiyue. Young Master, hindi ka talaga pwedeng maging kasama niya. Ang mga taong lumalapit sa kanya, walang magandang kinahinatnan. Ang tiyahin ko ang buhay na halimbawa. Gu Jiao Jiao, sobra ka na. Doktor,
Kumusta na po ang nanay ko? Ang pasyente ay ligtas na. Inilipat siya sa regular ward, pero ang puso niya ay matagal nang napapagod, kaya hindi na dapat ma-stress pa. Salamat, Doktor. Sinabi ko na, si Ginoong Gu ay may swerte. Hindi magkakaroon ng problema. Ngayon, pwede kang sumama sa akin para magpahinga. Wei si Yue, sa pagkakataong ito, swerte mo. Kanina pa, mukhang nag-aalala siya. Bakit ganito ang reaksyon niya ngayon? Huwag mo siyang intindi. Uwi na tayo. Natakot ka ngayon. Ito ang inihanda ng mama ko, pampatulog na sachet. Magpahinga ka ng maaga. Linchuan, palagay ko, ang mga bagay na nangyayari ngayon ay kakaiba. Huwag kang mag-alala. Pinapahanap ko na si Xiao Yan para imbestigahan ito. Sa bagay na ito, tiyak na magbibigay ako ng paliwanag. Sige, naniniwala ako sa'yo. Salamat, Linchuan. Hindi na natin kailangan magpasalamat. Matulog ka. Ano ang nangyari sa investigasyon? Di Xiao, sa kasalukuyan ay sigurado, ang nangyari ngayon ay hindi aksidente, kundi gawa ng tao. Ang CCTV ay ginambala, isang earring lang ang natagpuan sa lugar. Earring? Pagtuunan ng pansin ang investigasyon sa Gu Jiaojiao. Shi Yue, dahan-dahan ka, mahal. Gising na si Amo Gu. Gusto ko siyang makita agad. Amo Gu, Si Xiao Yu ba yan? Pasok ka. mabuti naman at wala kang nangyari. Natatakot ako talaga. Tumayo ka na, mabuting bata. Amo Gu, ito ang sinabawang niluto ni Shi Yue para sa inyo. Salamat sa inyong pag-aalala. At kayo pa ang unang dumalaw sa matandang to. Sa ganitong pagkakataon, hindi pa rin dumating si Gu Jiaojiao. Talagang may problema siya. Okay na ako. Hindi ba kayo nasaktan? Ikaw? At si Young Master D? Lahat kami ay okay. Sayang lang, nauntog sa ulo si Attorney Wu. Hindi na siya naagapan. May nangyari kay Attorney Wu? Kung gusto ni Xiao Yue, susuportahan ko siya na maging bagong pinuno ng Gu Corporation. Kung ayaw niya, ang mga bagay na ito ay sapat na para maginhawa ang kanyang buhay. Anong ginagawa mo dito, pinsan? Baka naman. Amo Gu. Amo Gu. Anong nangyari sa inyo? Wala, okay lang ako. Xiao Yue. Bakit mula kanina pa tinatawag mo akong Amo Gu? Ako. Pwede pa ba kitang tawaging nanay? Amo Gu, Shi Yue. Baka gusto niyong tingnan muna ito. Pasok. Young Master D. Ano to? Paumanhin. Ako ang nagpasyang magpasa ng DNA test para sa inyo. Pero ngayon, buong proseso, walang problema talaga. Si. Xiao Yu, Inay. Yue. Inay. Alam kong hindi magkakamali. Ikaw talaga ang anak ko. Kung ganon, yung resulta ng DNA test noong araw ng party ay peke. Bakit kaya ginawa iyon ni Ati Wu? Matagal nang kasama si Ati Wu. Naniniwala ako sa kanyang integridad. Ang pangyayaring ito, mukhang hindi simpleng bagay. Sa totoo lang, nag-imbestiga na ako. Bago mamatay si Atty. Wu Z. Bigla niyang pinaalis ang pamilya sa bansa. Parang may banta sa kanya. Pero patay na siya. Wala nang ebidensya. Kailangan pa ng oras ang investigasyon. Namatay nang walang kalaban-laban si Ati Wu. Balak kong bigyan ang kanyang pamilya ng tulong pinansyal. Huwag kayong mag-alala, Jigu. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang inyong kalusugan. Sige,
Salamat sa pag-asikaso, Young Master Huo. Walang anuman, G. Gu. Kayo ang ina ni Shiyue. At nakatatanda rin sa akin. Trabaho ko lang po ito. Tama siya, inay. Huwag na kayong mag-alala sa mga to. Hayaan nyo na si Lin Chuan. Magagawa niya yan. Ay. Uminom muna kayo ng sabaw. Oh, oo, masarap. Sa wakas, nakalabas din ako. Ang tagal kong nakulong sa loob ng bahay. Naiinip na ako. Pasensya na sa inyong dalawa. Araw-araw kayong nag-aalaga sa akin. Basta malusog po kayo, gagawin namin ang lahat. Pagkatapos mong gumaling, huwag na kayong magpapagod. Sabi nga ng doktor, ang sakit mo ay dahil sa sobrang pagod. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. Gusto kong mabuhay ng matagal para makita kayong dalawa na magkasama habang buhay. At para makita ang aking mga apo na lumaking ligtas at malusog. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging ganon kami ni Shiyue. Ginoong Gu, may isang bagay na gusto kong ipaalala sa inyo. Mag-ingat kayo kay Gu Jiao. Ang ibig mong sabihin, ang mga nangyari nitong nakaraan ay may kinalaman kay Jiao Jiao? Si Gu Jiao ang huling nakipag-ugnayan kay Attorney Wu. Base sa ebidensyang natagpuan, malaki ang hinala sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Kino, maari ba kitang pakiusapan? Ano po iyon? Hanggat walang malinaw na konklusyon tungkol sa bagay na ito, sana wag mo siyang puntahan. Sige, pangako ko po iyan sa inyo. Maupo muna kayo rito at magpaaraw. Hmm. Bibili muna kami ni Lin Chuan ng pagkain. Dahan-dahan ka. Oh, Ang ganda. Hindi ko alam kung nasaan si Jiao Jiao nitong mga nakaraang araw. Nitong panahong ito, hindi ko siya nakikita. Baka nga may kinalaman siya. Hanapin ninyo si Jiao Jiao. Sabihin ninyong pumunta siya rito. Huwag na kayong maghanap. Narito na ako. Jiao Jiao, nandito ka na. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo ako hinanap? Tama na. Gaya ng ina, gaya ng anak. Parehong magaling magpanggap. Jiao Jiao, alam mo ba? Ano ba ang sinasabi mo ngayon? Mali ba ang sinabi ko? Simula nang bumalik si Wei Shiyue, mayroon pa ba sa iyong mga mata ko? Ninakaw niya ang disya. At hindi pa sapat? Ngayon, pati ikaw ay kukunin din ang mga bagay ng pamilya Gu at ibibigay lahat sa kanya. Bakit? Ito ba ay patas? Jiao Jiao, kalmahan mo. Makinig ka sa akin. Si Xiao Yue at Disha. Sila ay talagang nagmamahalan. Wala namang pag-agaw dito. Tungkol sa mga ari-arian, siya ay talagang anak ko. Ang pagmamana niya ng mga bagay ng pamilya, Gu ay natural lang. Paano ako? Ako rin ay anak ng pamilya Gu. Ako? Paano ako? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Binigyan ko ikaw. May mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Alam mo ito, ang mga bagay na ito, sapat para sa iyo, upang mamuhay ng marangya sa buong buhay mo. Ano ang ibig sabihin yan? Ang lahat ng pamilya Gu, dapat talaga ay akin lahat. Ang tatay ko ay naibulsa na siya at itinapon. Paano siya makakabalik? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Si Wei Shiyue ay dapat mamatay. Dapat mamatay. Tumahimik. Sinuntok mo ako? Mula bata? Hanggang adulto? Ang pinakamamahal mo ay ako. Ngayon, para sa Wei Shiyue, sinuntok mo ako. Ang suntok ay mababa lang. Parang bulag ako. Nagkamali ako sa pagtingin sa iyo. Simula ngayon, kukunin ko ang lahat ng iyo. Ang pamilya Gu ay walang anak na katulad mo. Hindi pwede. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo lahat. Dahil sa iyo lahat. Dahil sa iyo. Bakit wala dito ang nanay? Huwag kang mag-alala. Tatawag ako. Naku! May problema. Ito ang cellphone ng nanay. Shiyu,
Kung gusto mong iligtas ang nanay mo, pumunta ka sa warehouse sa West Suburb. Tandaan, dapat, ikaw lang ang pumunta. Ano ang nangyari? Dinukot ng Jiao Jiao ang nanay sa warehouse sa West Suburb Pier. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong pupunta. Hindi pwede, sinabi ni Jiao Jiao. Ako lang ang dapat pumunta. Hindi pwede. Kailangan kong protektahan ang kaligtasan mo at ng anak. Hindi, ako mismo ang dapat pumunta. Ito ang nanay ko. Ako mismo ang dapat iligtas siya. Hindi ako dapat palaging nagtatago sa proteksyon mo. Shiyue, hayaan mong makita ko ang pagiging nasa peligro mo. Hindi ko kaya. Lin Chuan, pakinggan mo ako. Ipangako mo sa akin na protektahan mo ang sarili mo. Gagawin ko. Hindi ko hahayaan ang sarili ko at ang anak na masaktan. Aalis ako. See ya. Nanay. Nanay. Talaga, may lakas ng loob kang pumunta rito? Shiyue, Huwag kang lumapit. Delikado dito. Umalis ka na. tumahimik. Wala akong oras para panooring magpakita ng pagmamahal ng mag-ina. Huwag. Huwag mong galawin ang nanay ko. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Shiyu, masaya ka ngayon, di ba? Isang batang galing sa probinsya. Ang lakas ng loob mong kausap ako ng ganito? Ah, Oo nga. Galing lang ako sa probinsya, isang batang hamog. Pero wala akong kailanman ginawang masama o kasalanan. Ikaw, lumaki kang mayaman. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Kasalanan mo itong lahat. Anong karapatan mo para husgahan ako? Ikaw ang sumira sa lahat ng meron ako. Gu Jiao Jiao. Hindi ako kailanman nakipag-agawan sa'yo at ang mga bagay na meron ka. Hindi na maaabot ng karaniwang tao sa buong buhay nila. Hindi ganito dapat. Ako ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu. Ako ang dapat makipag-blind date sa Young Master D. Ikaw ang sumira sa lahat ng ito. Wei Shiyue, bakit hindi ka nalang mamatay? Gu Jiao Jiao, kumalma ka. Kung ihihinto mo na ito ngayon, huli na ang lahat. Maaari ka pang maging mapagmataas at iwalang dalaga ng pamilya Gu. Huminto? Matagal na akong hindi na makakabalik. Tita, para sa'yo, kukunin niya ang lahat ng ari-arian ko. Kahit na ilang taon akong naglingkod sa tabi niya. Hindi pa rin ito katumbas ng Anak niyang kakabalik lang. Hindi ganoon. Basta ihihinto mo na ito ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng sa pamilya Gu. ano ang sinasabi mo. Ang perang ito, kung ikukumpara sa buhay ng nanay ko, ay walang kabuluhan. Kung gusto mo ito, ibibigay ko sa iyo. Basta pakawalan mo ang nanay ko. Tatawagan ko na ang abogado para sa notaryo ng ari-arian. Totoo? Siyempre, ilapag mo na ang kutsilyo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo lang ako. Gusto mong iligtas ang nanay mo, di ba? Ipagpalit mo sa buhay mo. Natatakot ka na ba? Hindi mo na kayang magpanggap? Alam ko na, ang kabaitan at pagiging mabuting anak. Na ipinakita mo, peke lahat yan. Payag ako. Ano? Sabi ko, payag ako. Pakawalan mo na ang nanay ko. Matandang yan. Huwag kang magkikilos. Bitawan mo siya. Kakagaling lang sa operasyon ng nanay ko. Kung may mangyari sa kanya, magpapatayan tayo. Ang galing. Talagang babae ni Ginoong Di Xiao. Nang matagal kang kasama niya, pati pagsasalita mo, nagiging katulad niya. Tumigil ka. Lumapit ka rito. Gu Jiao Jiao. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon, hindi sa akin nakakasakit, kundi sa mga tunay na nagmamahal sa'yo. Huwag mong kalimutan, nanay ko ang nagpalaki sa'yo. Matapos pumanaw ang tatay mo, para sa'yo, isinuko niya ang pag-asa na magkaroon pa ng anak. Mula pagkabata, binigyan ka ng lahat ng maganda, itinuring kanyang tagapagmana at inalagaan, kung hindi dahil sa paulit-ulit mong pagkakamali. Hindi kanya pababayaan. Tumahimik ka. Tumigil ka. Wala na ako sa puso niya. Panlilin lang yan para makapagpaliban ka. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalapit, gagalaw na ako. Wag! Lalapit na ako! Sandali. Lin Chuan, Mas mabuti pa ang gamitin ng buhay ko para ipagpalit. Ano ang gagawin? Wag! Lin Chuan, wag kang lumapit! Di Xiao,
Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw ang hindi matatalo na, mandirigma ng imperyo. Ngayon, para sa ganitong, munting kaibigan. Hindi mo na pinapahalagahan ang sarili mong buhay? Ako ay nagtatanggol sa pinakamahalaga sa akin. Handa kang gawin ito para sa kanya hanggang sa ganitong punto. Bakit? Sa loob ng maraming taon, sinikap kong maging mahusay upang makasabay sa'yo. Siya? Wala siyang ginawa. Pero agad-agad, naagaw ka niya. Lin Chuan, kung gusto mo lang ng anak. Ako rin ay pwede. Sa pag-ibig, hindi dapat ipilit. Ganito na lang, pakawalan mo si Guzong. Ako ang magiging hostage mo. Lumapit ka muna. Pakakawalan ko siya. Ang sniper ay nakahanda. Pagkatapos, dalhin mo ang nanay mo. Palayo, ipagtanggol mo ang anak natin. Ikaw rin. Kung hindi ka lumapit, babawi ako. Nanay, Ayos lang ba? Ayos lang ako. Pabilisin mo ang pagbalik ni Dishao. Wei Shiyue. Ikaw ang nanalo. Jiao Jiao. Nanay, Bilis, Ma? Siwe, lado. Lin Chuan. Sa tingin mo, nagkamali ba ako? Hindi ko dapat ginawa yon. Nagpakatalino ako at nagsugal. Ako ang may kasalanan kay Ma. Hindi. Hindi ka nagkamali. Matapang ka. Iniligtas mo ang sarili mo at ang anak natin. At nailigtas mo rin si Jigu. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging maayos ang lahat. Lin Chuan. Natatakot ako. Ayos lang. Ayos lang. Ay! Anong nangyari? Aray! Lin Chuan, masakit ang tiyan ko. Aray! Doktor, Aray! Binibining si Yue. Ipilit mo. Lumabas na ang ulo ng bata. Kaya mo yan, bilis. Aray! Kumusta na si Xiao Yue? 2 oras na siya sa loob. Diyos ko, sana maging maayos. Ang aking Xiao Yue at ang mga bata. Dapat maging ligtas sila. Si Xiao Yue ay isang mapalad na bata. Magiging maayos siya. Maligayang bati, Ginoo, ligtas ang ina at ang sanggol. Si Jue, pinaghirapan mo ito. Nasaan ang anak natin? Ginang po, ang mga binatilyo, kamukang kamukha nila ang Ginoo. Mabuti. Mabuti na kamukha nila ang ama. Ay naku, ha ha ha. Ang dalawang munting ito, hindi ako nasasawa sa pagtingin ng lola sa kanila. Ha ha. Tingnan mo nga, noong bata pa si Lin Chuan, ay, magkamukhang magkamukha talaga. Haha, Sa tingin ko naman, mas kamukha nila si Xiao Yu. kamukha ni Lin Chuan. Kamukha ni Xiao Yu. Kamukha ninyong dalawa. Ha 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 ha. Bakit hindi mo sila pinupuntahan? Marami nang nagbabantay sa kanila. Mas gusto kitang tingnan. Si Yue, sa 10 henerasyon ng imperyo, iisa lang ang tagapagmana. Bihira ang magkaanak. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng 2 magandang anak. Sa mga nakaraang araw, pinaghirapan mo talaga. Ang makasama ka at ang mga anak natin, hindi ko man lang naramdaman ang hirap. Sa tingin ko, ngayon, ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Xiao Yue, tingnan mo kung sino ang dumating. Xiao Yue, tingnan mo kung sino ang dumating. Nanay! Pagkalabas ni Guzong sa ospital, gusto niya kaagad puntahan ka. Hindi ko siya mapigilan. Nanay, nahirapan ka rin nitong mga panahon. Matagal kang nag-alaga sa ospital. Sa pamilya, hindi na kailangan magsalita ng iba. Sa puso ko, Guzong ay naging kapatid na babae ko. Xiao Yue, ano ang pakiramdam mo ngayon? Kakapanganak mo lang,
espesyal na panahong ito. Dapat mag-ingat ka. Nanay, huwag kang mag-alala. Linchuan at mga magulang ay maayos ang pag-aalaga sa akin. 8 beses isang araw ang pagkain para sa pangangailangan. Tingnan mo, bilog na ang mukha ko. Kung magpapatuloy ito, magiging baboy na ako. Baboy ka? Eh di ako naman ay Jubaji. Ha ha ha. Nanay, tungkol sa Gu Jiao Jiao, gusto kong sabihin sa'yo. Sige, sabihin mo, handa ako. Base sa investigasyon ng pulis, sa Gu Jiao Jiao, 3 buhay ang dala. Sila ay Fang Shui, na nagkidnap sa akin, Johan, at Abogado Wu. Sa susunod na linggo ay aapela. Ang batas ay magbibigay ng pinakamatarungang hatol. Sarili niyang kasalanan. Kasalanan ko, hindi ko siya naturuan ng maayos. Dahil dito, napakaraming. Hirap na dinanas mo. Nanay, hindi ito kasalanan mo. Siya mismo ang may hindi magandang pag-iisip. Hindi iba ang dapat sisihin. Jiao Jiao, mula pagkabata ay lumaki sa tabi ko, walang hirap na naranasan. Sa kaunting hirap lang, sa kaunting pagsubok lang, nagiging ganito siya ngayon. Xiao Yue, napakaraming hirap na dinanas mo, pero nanatili kang simple at mabait. Sina, huwag nang pag-usapan ang mga malungkot na bagay. Sa ibaba, ang pagkain ay handa na. Ngayon, magsama-sama ang buong pamilya. Oh, tara na. Ito ang paborito mong fried fish na may pine nuts. Tinanggal ko na ang tinik. Kain ka pa. Ha ha ha, mukhang si Lin Chuan ay maayos na nag-aalaga sa'yo. Nag-aalala lang ako nang walang dahilan. Ma. Pero, may iba pa akong regalong dala ngayon. Ito lahat ay para sa aking mga minamahal na mga apo. Isang pares ng gintong agimat na pangkaligtasan. Lahat ay pinabanal ng isang dalubhasa. Isang set ng damit na may gintong burda. Isang pares ng kutsarang gawa sa jade. Isang pares ng pilak na pulseras. At iba pa, at iba pa. Ma, ang dami naman nito. Isama mo pa ang binigay ng emperador at emperatris, ang 2 batang ito. Kahit hanggang sa susunod na buhay, hindi pa rin maubos ito. Haha, ayos lang, walang problema. Young Master, nabalitaan ng ibang bansa na ipinanganak na ang batang lalaki ng imperyo, kaya nagpadala sila ng mga pagbati. Ang gobernador ng Miguo ay nagregalo ng isang isla sa kanlurang Pasipiko. Ang Heavenly King ng Beichen ay nagpadala ng isang set ng balat ng Zhenhu. Ang pinuno ng Timog Aprika ay nagpadala ng isang pares ng pambihirang hiyas. At saka ay... Sina. Salamat sa iyong pagod, Assistant Xiao. Baka naman ang mga ito ay pag-usapan natin pagkatapos kumain. Si, ma'am. Kain muna tayo. Pagkatapos kumain, dadalhin kita sa isang lugar. Ang ganda dito sa Linchuan. Gusto mo? Oo, gusto ko. Sige. Bago kita nakilala, hindi ko inakala na magiging asawa ako. Na magiging ama ako. Salamat sa pagdating mo. Naging ganap ang buhay ko dahil sa'yo. Wei Shiyue, pakakasalan mo ba ako? Oo, pakakasalan kita. Shiyue, magpakasal na tayo ngayon din. Ang bilis naman. Pero kakapasa ko lang sa legal age. Hindi mabilis. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ito? Kahit isang saglit, ayaw ko nang maghintay pa. Tara na. Oy! Mula ngayon, may lisensya ka na. Ano ang itatawag mo sa akin? Mahal. Hindi ko marinig. Mahal. Mahal. Asawa. Oy, Kumusta? ay, ha ha ha, ang ganda naman. Nakaka-relax ka na ba? Ay, nakahintay rin ako sa araw na ito. Ang galing mo, anak. Ha 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 ha. Para kang ako noong bata pa ako. Mga anak, itay at inay, nakapag-asawa na rin kayo. Doble ang saya. Ha ha ha. Tama na, Mapa. Huwag niyo kaming asarin. Tapos na ang lahat ng dapat asikasuhin. Gusto ko ring bumalik sa paaralan. Matagal na akong graduate.
pero hindi pa ako nakakabalik. Ang pag-uwi mo sa paaralan, pwede munang ipagpaliban. May mas importante pang bagay na naghihintay sa'yo. Ano yon? Siyempre, ang maging nobya ko. Oo, ikaw. Dapat maghanda na tayo para sa kasal. Oo, handa na ang lahat ng gamit. Nasa dressing room. Hintayin ka naming pumili. Tara, Ang bilis, Xiao Yue. Anong gusto mo para sa kasal? Tradisyonal o moderno? Ito yung tradisyonal, simple at eleganteng. Bagay sa'yo, Xiao Yue. Pero ito namang moderno, klasiko at magara, bagay din sa'yo, Xiao Yu. Ay, ang hirap pumili. Pwede namang pareho nating gawin. Sang-ayon ako sa sinabi ng biyanan ko. Hahaha. mga nanay, sobra naman kayo. Mabilis, tingnan ninyo. Okay ba ako ng ganito? Haha, ay. Kahit ano, maganda ka. Mapagbiro. Ang buong umaga mo, ilang beses mo na ito inayos. Maganda na talaga. Hindi pwede yan. Ang pinakamaganda ngayon, si Xiao Yue dapat. Hahaha. Hindi ko inakala. Sa isang kisap mata, ang anak ay nagpakasal na. Shufen, maraming salamat. Napalaki mo si Xiao Yue ng napakaganda. Mabilis, tingnan. Dumating na ang Disha at ang asawa niya. Nako, ang gwapo ng Disha. Ang pangarap ng 9 na bilyong babae sa imperyo, ngayon ay mawawasak. Ang asawa ng Disha, talagang ang napakaganda. Kaya nga nahulog ang loob ng Disha sa kanya sa unang tingin. Maganda ang babae, gwapo ang lalaki. Talagang bagay. Mr. Huolinchuan, sa mga darating na araw, maging malusog o may sakit, gusto mo bang pakasalan Miss Wei Shiwe bilang asawa? Oo, gusto ko. Miss Wei Xiyue, sa mga darating na araw, maging mahirap o mayaman, gusto mo bang pakasal sa Mr. Huolinchuan? Oo, gusto ko. Ngayon, ang lalaki ay maaaring halikan ang babae. Magaling.